Welcome ulit mga kasulit. So may panibago tayong repair video dito sa ating Sulit to Hindi Sulit channel. So yung i-repair natin ay itong aking dating ni-review dito at saka minodify na electric ano ba yan? 16.8 volts na cordless drill. Yan. At minodify natin, pinalitan natin ng chuck kasi yung original niya dito ay yung quick release chuck lang para sa mga hex na drill or hex din na tawag nun, mga screw. Ayan. So ang problema kasi nito, may problema na yung board. Yung gagamitin natin, ito yung battery. Gamitin natin. Yan o, tingnan mo, umilaw. Pero ayaw, yan o. Ayaw siyang umikot, mga kasulit. So, try ko na tong tap lang sa power supply doon sa terminal niya dito, sa positive at saka negative. Ayaw talaga siyang gumana. Then, binuksan ko to at pinalitan ko ng tawag nito, capacitor. Kaya baka lang kasi yung capacitor lang yung problema, pero ganun pa rin, ayaw siyang gumana. Then ngayon, papalitan ko na lang ng yung kanyang pinaka controller dito. Papalitan ko na lang kasi yun yung may problema ata. Nilinis ko na to, medyo may kinalawang lang dito sa chuck na to. Still working naman. Papalitan lang natin. Mura naman lang yung parts na yon, ay 130 pesos. Nalbi ko. Then ito pala, itong drill na to, nabili ko lang to ng 500 pesos. So okay, mura na, as in, nagamit ko na rin ng matagal. Hindi ko lang alam kung ilan na ba, nag-isang taon na ata, hindi ko lang. At least work naman. Ilalagay ko na lang sa description kung saan ko ito nabili, kung available pa. At I think yung presyo ata nito hindi na yung 500, parang I think 800 pesos. Pero yan, brushless to eh. Then plano ngayon ay papalitan natin. Meron akong biniling controller niya dito sa loob. So eto yung controller. Subuktan natin. Hindi ko lang alam kung ito ba yung binigay nila. So try natin. So okay. So yan yung controller board. Yan. Buksan natin. So ito yung ipapalit natin. So wala lang siyang kasama yung kabit dito, itong trigger. Kasi I think okay naman ata yung trigger na to. So yan yung board. Ayun, yan. Wala lang may naka-check na tawag ito sa 16.8 volts. Pero sa site nila, yung pinili ko doon doon is 16.8 volts. So ngayon, buksan lang natin at palitan natin. Ipopost ko lang yung video para buksan kasi maliit naman itong buksan nito eh. Meron lang siya dito mga hex screw. Yan. T-screw pala. Yan. So, tanggalin ko muna at doon na lang tayo. Post ko lang. So, okay. Ito, tatanggalin ko na lang yung isang silak niya. So, yan. Bubuksan na natin. So, matatanggal na natin yung buong case nito. Okay. So, yan. So, ito yung laman ng loob at yan. Ito yung board niya. Makikita nyo, yan yung board niya. Ito yung board. So, tatanggalin muna natin yung buong wirings niya dito. Yan. So, ito yung din yung trigger. Yan, ito yung trigger. So, nakakabit naman siya dito. Tulad din dito. Yan. Pareho din eh. Slot. So, yan o, magipapansin nyo, yan o, pinalitan ko ng capacitor. Kasi dito yung capacitor, medyo maliit. So, ilan ba yung capacitor na nilagay ko dito?
25 mas mababa siya. Kasi ito nasa 35 volts, 470 microfarad. Ito 25 volts, 470 microfarad. Pero I think okay naman, pasok naman kasi nasa 16 lang yung maximum voltage. Yan. So, sa part, I think pareho naman. Kung mapapansin nyo, yan. Lagyan natin ganito. Yan. Medyo iba lang yung kanyang diagram sa loob. So, I think okay naman ito. Ito lang yung gawin dito. Tatanggalin lang itong naka-solder. Yan. Nakahinang na 3-phase para sa motor. So, yan lang yung tatanggalin. Then, yan, okay na. Ipapalit na lang natin ito. Tatransfer na lang dito. So, tatanggalin ko lang muna to. Medyo, yan. Ito yung gearbox. Gusto sana bumili nito ng gearbox. Kasi medyo makalog kasi ito ng konti. Pero at least okay naman siya. So, yan. Tanggalin ko lang muna to. Yan. Then, ayan. Para hindi magkamali, hindi ko lang muna ito tatanggalin. Mamaya ko na isosolder. So ngayon, ang part ito, dapat tanggalin ko ito. Itong tatlong to. Medyo mahirap lang to tanggalin. Kasi copper kasi yan eh. Medyo malaki yung pagtatanggalin natin. Pero try natin kung matatanggal natin. Pwede naman ata dito. So tanggalin natin. Meron na ako dito naka-ready na tawag ito. Soldering iron. So tanggalin na lang natin. So buksan natin sa gitna. Okay, natanggal ko yung isa. So yung isa naman. Okay, tanggal ko na rin yung isa. Then yung panghuli, tanggalin natin. So madali lang siya. Yan. So ayusin ko na lang yung mga, so para di magkamali, yan yung pagkakalagay niya. Para hindi tayo magkamali. Okay. Then kuha tayo ng idagdag natin. Oops. So yan yung atin repair. Medyo madali lang. Kasi ililipat lang natin yung coil wind para sa kanyang motor. Then papasok na lang natin siya dito. Ano ba? Para hindi na magkamali. So yan yung pagkakalagay. So okay. Medyo wait. Ayusin ko lang tong isang medyo dito papasok. Okay. Then try natin. Pasok. So pag ganyan. Okay. Pasok ba? Yan. So pumasok na. Then solder na lang natin. Lagyan ko lang ng clearance na meron siyang naka ganyan. So paano ba? Wala ko ditong standing. Then solder natin. Paano ba? Okay, yan na yung isa. Okay. Then yung last sa gitna. Then i-check natin sa ilalim sa likod. Kung maganda ba yung pagkakahinang. Okay. So yan. So check natin. I think okay naman. So yan, meron na siyang spacing. So then medyo mahaba to. Mahaba yung
mahaba yung cable, kaya puputulin ko na lang kasi yan medyo mahaba. So yan yung pagkakalagay ng, so ipopost ko lang yung video at saka ililipat ko na lang yung wire dito para hindi umaba yung video. So ililipat ko na lang dito, then doon na tayo sa pagbalik and testing natin kung talagang gumagana to. Kung hindi, kung hindi, yan, problema tayo. So post ko lang muna at i-transfer ko na lang itong terminal na to papunta dito. So yan mga kasulit, na nakabit ko na yung positive and negative dun sa terminal. So ngayon ilabalik na lang natin siya dun sa kanyang pinalagyan. So, at pala yung ito, yan, lalagay lang natin to dito. Yan, then okay na, pwede na siyang gamitin. Ibalik. Hindi natin matetest dito kasi yan, sumasahid kasi dito. Yan. Kailangan natin ibalik talaga siya doon sa loob, then itest natin kung gagana siya. So medyo ipopost ko lang kasi yan, nasa 11 minutes na tong video na to. So ipopost ko na lang ulit at saka ibabalik ko na lang. Ganun pa rin yun, para lang din, bubuksan lang, ibabalik lang yung mga components, then doon tignan natin kung gumagana ba siya or hindi. So okay, try natin. Pause ko lang. So okay, yan, nabalik ko na. Medyo natagalan lang ako balik ito kasi minsan kapag naka-screw na, kapag inikot mo medyo matigas, it means hindi siya na-align doon sa loob. Dapat ma-align siya, kaya kung hindi, sasayad yung kanyang motor doon sa may mga coil. So yan, okay na. So ngayon test natin kung gagana ba. So hindi ko pa nga nilalagay yung C-clamp dito, yung dalawang C-clamp, pero okay na lang yan. Then try natin. So meron dito yung LED nya, indicator ng battery. So oops, ayan, gumagana na. Medyo I think may problema itong kuwan na to, kasi ito yung ginawa ko, DIY ko. So try natin yung isa. Hindi ito gumagana yung isa. Low batata to. So yan, mapapansin nyo, ano ba yan, may problema yung aking slot. So yan, medyo lobat lang nagbi-blink. So yan mga kasulit, so working na siya. Then pagkabit na lang nung C-clamp dito. So yan, saan yung isa? Ito, yung isa. So yan, working na siya. So makagamit ko na rin to. So medyo need ko lang tong pinturahan para aesthetic na siya, hindi na siya. So yun yung problema. Ito, di ko lang alam kung anong nangyari dito, o di kaya may napasukan itong mga debris at saka meron dito nag-short. So sayang naman. So pwede nata itong, hindi ko lang alam kung pwede kong ma-repair to. So not sure kung anong problema nito, kung baka merong fuse o di kaya yung mga MOSFET dito nasira. So yan, working na siya. Magagamit ko na rin yun. Ilalagay ko na lang guys sa description kung saan nyo to magibili. I think nabili ko lang to about, I think 135 pesos. Yeah. May dalawang variant ito merong kasing 21 volts at ito yung 16.8 volts. So ilalagay ko na lang sa description. At yan guys, so yan yung pag-repair ng replace ng kanyang controller board ditong tawag ito cheap na cordless drill or drill bits. Yan. So ilalagay ko na lang sa description dito kung saan nyo mabili, saan ko ito nabili, at yung parts na ginamit natin pagpalit para gumana na itong cordless drill. So guys, dito ko na itatapos ang video. Medyo mahaba na yung video na to. Umabot na tayo ng
15 minutes. So, ilalagay ko na lang sa description lahat ng details about itong ating nirepair na coldest drill. So guys, thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu! Lobat na pala to. Lobat na pala. Yep, lobat na. Yeah. Lobat nagbi-blink.